Okay, so isang mapagpalang tanghali sa ating lahat at a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So nandito tayo ngayon sa Santa Ana, Manila, mga kamaster. No? So natapos na ho tayo sa ating isinagawang diagnosis. Meron po tayo ditong refrigerator ng tatak ay LG na smart inverter. Okay, yan o. Okay, so ang problema di umano nito ay nawala na yung lamig, mga kamaster. At bago nawala yung lamig ay nagkaroon ng parang may bumagsak sa loob ng freezer. So alamin natin ngayon kung ano talagang pinakapunot dulo. Paalala, natapos na ho tayo sa ating isinagawang general check-up and diagnosis. At paalala sa ating mga kababayan na technician, no, na ang mga inverter po ni LG ay wag ho tayo masyadong mag-rely dito sa kanyang trouble na hindi ko naman sinabing mali, no. May mga tutorial na ho ako nito. Yan. May mga tutorial na ho ako niyan na wag ho tayo masyadong magre-rely sa Yan, teka lang ha. 'Yun. Wag ho tayo masyadong magre-rely dito sa error code ni LG. Hindi ko naman sinabing mali, no. Pero sabi ko nga, mas magandang mag-troubleshoot tayo, deep na troubleshooting kung ano nga ba talaga ang pinaka-issue ng refrigerator kapag tayo naka-encounter ng mga blinks na to, mga kamasis. So, meron po tayo nakitang blinks dito at bibilangin lamang ho natin. Okay, ito po. Okay, so kung yung nakita, meron ho tayong encounter na 6 blinks, no? Pero yung 6 blinks na yon, depende po yan sa model ng refrigerator. Paalala lang ha, depende po yan sa model ng refrigerator at sa part number ng ating IPM. Hindi po lahat ng 6 blinks ni LG ay ganito nga ang problema. Hindi po. So sabi ko nga sa inyo, kailangan ho ng dibdibang troubleshooting dito. Tama sabi mo. Okay? Ang part number ni LG, yung kanyang IPM ay 9232. So ito po yung mga sinaunang labas ni LG. Kung mapapansin nyo, mahaba ho yung kanyang board, pinagsamang motherboard at inverter board. Ngayon, ang tanong, ano ang problema ka, master? Excuse me, kapag 6 blinks ang na-encounter natin sa kanyang LED. O, siyempre, umpisahan muna natin dito sa kanyang, dito sa label, no? Ang nakalagay ho dito, ayusin natin. Kung yung nakikita at napapansin, ang nakalagay dito, kapag 6 blinks di umano ang na-encounter nyo sa 6 times blinks, no, fan motor is lock or open. So meaning, yung evaporator fan ng refrigerator na to ay it's either nakalock o open. Okay? So tingnan natin ngayon kung tama nga itong sinasabi ng error code ng ating refrigerator, mga kamaster. Tingnan natin. Kung sira nga ba talaga itong fan. Kasi ang sabi doon, sira yung fan, nakalock. Tingnan natin kung nakalock. Oh no! So, malinaw pa sa tubig kanal, no, na itong evaporator fan ay gumagana. Tama sabi mo. Taliwas ho doon sa sinasabi ng error code na ang fan motor daw ay nakalock or open. So ano yung paniniwalaan natin? Yung error code na yon o itong actual na nakikita natin? So hindi ho sira yung ating fan motor. Hindi ko naman sinabing mali yun ha, pero di ba parang lalabas kasi kontra ito doon sa nakikita natin doon sa label na kapag 6 blinks ay fan motor agad ang problema. Pero ano nangyayari? Good naman yung ating fan motor. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, wag tayo masyado magre-rely doon sa sa error code na yun. Tama sabi mo. Hindi ho tayo basta-basta nagre-rely doon sa sa error code na yon. So, tingnan natin dito. Ayan. Okay? Direct to the point na ho tayo. Ayan. Yung 6 blinks ay nakikita natin. So, nakalagay dito ay fan motor daw is lock or open. Pero base sa ating isinagawang troubleshooting, yung fan niya ay mayroon tayo nakukuhang
11.43 volts DC. Gumagana nga ho, may actual voltage tayo na nakikita dito. Kaya hindi ho sira yung ating filter capacitor na sumusupply sa ating evaporator fan. Okay, ang tanong, ano ang problema kapag ganyan ka, master? Ito, sa ibang model ni LG, no, kapag 6 blinks, ang problema ho niyan ay compressor. Tama sabi mo. Okay? Pero sa ibang model naman, no, kagaya ho nito, 9232 yung model nito. Ito pa yung mga sinaunang labas ni LG, no? 9232, ang problema ho nito ay IPM. Paalala, IPM. Ha? Tama ka, master, IPM ba? Tama po. Dahil nung December, nung nag-check tayo sa Novaliches, IPM 7 blinks po yun, pero IPM naman. So dito, ang nakalagay pag 7 blinks, freezer fan motor failure. O yan, freezer fan motor failure. Dito pag 7 blinks, freezer fan motor failure. Okay, pero pagka doon sa ibang model naman, pag 7 blinks, IPM. Pero sa model na ito, pag 6 blinks, IPM din ang problema. Sa ibang model, pag 6 blinks, compressor. Sa iba naman, IPM, pag 7 blinks, IPM. So, conforme ho yan sa model ng ating refrigerator na tinutroubleshoot. Huwag ho tayong basta-basta magre-rely lamang dito sa ano na to, mga kamaster, ha? Paalala lang ko sa ating mga kabayan na technician. Okay, so, ang tanong, papaano mo nalaman, kamaster, na IPM yan? Ito ang patunay. So, bago ho tayo nagsasagawa kasi ng troubleshooting, no? Siyempre, tinutroubleshoot muna natin yan. Kinukuha natin lahat ng parameters na naka-off. Okay, so, titingnan natin kung tutugma nga yung ating parameters na naka-off dun sa pag pinaandar na natin. Tugma nga, ito nga, oh. So, ang ating IPM ay from U 2.8 mega ohms, then yung VI 3.7 mega ohms. Talagang dito pa lang sa ating sa ating IPM, bagsak na ho talaga. Pero yung kanyang resistance windings ng ating compressor, wala ho tayong pag-uusapan diyan. Dito lang ho tayo nagkaroon ng problema sa ating IPM accuracy 2.8, 3.7, 2.8. Kaya doon pa lang sa pag-check natin kanina na naka-off ang ating system, sabi ko may tama ang IPM. Ngayon, nung pinandar nga natin, ayun, nadali na. Okay, sira nga ho yung ating IPM. Buo naman itong ating filter capacitor, buo naman ho, pero yung IPM niya po ay dispalanghado na. Kaya pag 6 blinks, no, hindi ho lahat ay compressor. Kasi sa ibang, ulitin ko, sa ibang model, kapag 6 blinks, compressor agad. Pero dito, hindi po. Kapag 6 blinks, IPM din. Klaro na ha? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Pero dito nakalagay, pag 6 blinks, ay indoor, freezer fan is locked or open. So, mali. Gumagana nga yung fan. Paano naging sira yung fan? So, ito yung sinasabi ko, no? Na wag ho tayong basta-basta magre-rely dito sa kanyang error. Mas maganda ho yung mag-troubleshoot po tayo. So, ang mangyayari dito, no? Hindi pa ho natin napagana yung compressor kasi hindi mo gumagana ng compressor eh. So, ang tanong dyan, kamaster, hindi naman gumagana ng compressor. Mamaya, compressor yan, hindi mo pinagana. O, di paganahin natin, off natin muna. Para malaman nyo na tama ho yung pinagdadaldan ni kamaster dito. Yan. Naka-off na ha. Yan, naka-off na. Gagawin natin, i-actual natin siya. Yan. I-actual natin yung compressor kung gumagana nga. Yan. Teka lang nga, kasi naiwan ho natin yung ating, tawag dito, yung ating, tripod sa baba. Nako, sa parking. Ay, kasaklap. Yan. So, gagawin ho natin, yun, si Sir. Teka lang, Sir, ha? Ipapahawak natin kay Sir. Yun. Yahoo! So, paalala mga kamaster, si Sir ang ating cameraman. Yo. Yes, Daddy. Makinig ang kamay ko. So, i-actual ho natin, ha? So, i-actual ho natin sa inyo para mapatunayan natin na yung 6 blinks ay hindi po compressor ang sira. Okay? Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Okay, so nakalagay na yung ating terminal. Yan, so i-actual ho natin to, no, para malaman ho natin, no, na talagang gumagana ang compressor. Sabi ko nga sa inyo, kailangan kapag tayo nagsasalita at nagtuturo-troubleshoot, kailangan lagi tayo may patunay, no. So iuna ho natin, no, iuna ho natin kung talagang gagana ang compressor. Okay? Naka-direct ho tayo. Hindi ho natin padadaanin sa system. Kasi, kaya natin i-direct yung compressor para malaman nyo na yung 6 blinks, hindi compressor ang sira. Kagaya dun sa ibang model ni LG na kapag 6 blinks, compressor agad ang sira. Dito, hindi. Actual na natin. On na natin, puputok naman yan. Boom. Ayan, nakasaksak na ha. So, on na ho natin. On. Tignan natin kung gagana. Yun o.
So gumagana ho yung ating compressor. Kukuhanan po natin ng amperahe para maniwala kayo. Tama sabi mo. Okay, so ito na yung ating amperahe, 0.4 amperes. Yan. So pagpapatunay lamang ho yan na gumagana ho talaga ang ating compressor mga kamaster. Yun no. Okay, so napatunayan na natin na hindi sira ang ating compressor dahil may nakukuha nga tayong 0.4 amperes. So paalala ha, kapag kaganyan ho, no, kapag kaganyan na 6 blinks ang ating nakukuha dito, hindi po compressor ang sira. Okay? At hindi rin po fan ang sira. Di kagaya na nakalagay dito na pag 6 times yung blinks, 6 fan daw ang problema, pero hindi naman totoo, gumagana nga ho yung fan. So kapag ka 6 po, 6 na blinks ang ating nakukuha sa 9232 na model, ang problema ho yan ay IPM. Kaya huwag ho tayong basta-basta magre-rely dito ha. Uulitin ko mga minamahal kong technician. Okay? So dahil nga sa ating nakuhang parameters, 2.8, 3.7, 2.8 ang ating nakuhang parameters sa ating IPM. Kaya may problema na ho talaga ang ating IPM. So kagaya na ito, 0.4 amperes ang ating nakuhang parameters at gumagana naman ng compressor. Pagpapatunay na IPM ho ang problema, hindi compressor ang problema at hindi rin evaporator fan, kundi IPM. Paalala ha, baka isipin nyo pag 6 blinks, ano na yan, compressor na yan. Hindi po. So, kailangan dibdiban ho talaga ang gagawin nating troubleshooting para matunto natin yung problema at para mas malinaw sa iyo, sa customer, na ito talaga ang problema, mga kamaster. Okay na ha? So, gumagana ho yung ating compressor at hindi po sira ang ating compressor. Okay na, so sana no, nakatulong na naman itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan na technician na kapag kayo ay naka-encounter ng 6 blinks sa 9232, ang problema po niyan ay IPM, hindi evaporator fan at hindi rin compressor, mga kamaster. Paalala, huwag ho tayong basta hatol na compressor na yan pag 6 blinks. Hindi po. Kailangan i-double check nyo yung IPM, mga kamaster, at yung evaporator fan syempre. Pero sa pagkakataong ito, hindi naman ho totoo yung nakalagay dito na evaporator fan nga ang problema. Kundi IPM, mga kamaster. Kaya hindi gumagana yung ating compressor, mga kamaster. At anong ating dinirect, gumagana naman yung ating compressor. Okay, klaro na ha? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.